Magandang araw mga paps, Suzuki Senpai po. Aking pong i-review ang isa sa pinakabagong scooter ngayon, ang Suzuki SkyDrive Crossover. Ako po ay hindi po gaano eksperto sa larangang ito, pero hindi po gawa-gawa o bara-bara ang impormasyong aking ipapamahagi sa inyo. Muli po, good day sa inyong lahat at sana po ay magustuhan nyo ang aking review. Parami ng nga po ang SkyDrive Crossover owner sa Pinas ngayon, simula nung nilabas ito noong November. Ang aggressive look, semi-black tires, naked handlebar at digital instrumental panel nga po ang naging main selling point ng scooter na ito. At syempre, dahil na rin ito itatak Suzuki at affordable ang price nito para sa high quality build. Nga po pala, hindi po ako Suzuki lang mga paps. Sadyang dito lang po sa brand na ito lumaki at dito na rin ako natuto, kaya naisipan kong ito maging pangalan ng channel ko mga paps. Sisimulan ko na ang aking review sa isa sa unique specs ng SkyDrive Crossover at walang iba kundi ang aggressive design ng kanyang decals. Sabi ko nga mga sir, very aggressive at sporty ang decals ng crossover at sa ngayon ay one of a kind this first quarter of 2021 mga sir. Ang kasalukuyang nare-review natin ngayon mga paps ay ang solid black variant ng Suzuki SkyDrive Crossover. Meron po itong apat, ang Daytona Yellow, Strong Red, Pearl Ash Blue, at ito pong nasa atin ang solid black. Ang sunod naman po sa isa rin sa selling point ng Suzuki SkyDrive Crossover ang kanyang digital gauge. Ito po ay fully digital instrumental panel na po. At nandyan na po ang lahat ng information na pwede nating makita sa motor natin. Diyan po ang kanyang trip A, kanyang trip B, and then meron na rin po tayong voltmeter para makita natin ang battery. Meron din po siyang time, fuel gauge, and yung odometer niya po na fully digital na rin, na imagine sa price point na to and yung katapat ng scooter, siya po ang unang fully digital. At baka po makalimutan ko ang tanong na iba. Opo, FI na po siya kahit na ginawa po siyang semi-off-road. Siya po ay fuel injected na po ng Suzuki. Siya po ay powered ng SEP or Suzuki Eco Performance na nakakatulong upang mas maging matipid po ito sa fuel consumption ng ating motor. Ang naging average fuel consumption ng Suzuki SkyDrive Crossover ay 33 km per liter. Ito ang consumption niya habang nasa break-in period. Pero after matapos ng break-in period, kaya niya mag-average ng up to 49 to 52 km per liter. Isa sa kapwa ko crossover user ay nagsabi na 52 km per liter ang kanyang consumption at isa namang vlogger ay ang umabot ng 49 km per liter ang kanyang naging fuel consumption at base ito sa kanyang competition. Siguro depende talaga sa sitwasyon ng traffic, daanan, at pagpilit natin ng silinyador mga paps. Ang sunod naman ay ang makina o ang engine ng motor na ito. Ang SkyDrive Crossover ay powered ng air-cooled 113cc 1-cylinder engine na mayroong 9 horsepower at 8,000 RPM at 8.7 Newton torque at 9,000 RPM. Next sa ating listahan ay ang kanyang headlight at ang kanyang taillight. Ang kanyang headlight, taillight, at maging ang kanyang signal lights ay lamp or bulb type pa rin. Nakala ko noon na LED ang kanyang headlight dahil sabi ito sa mga websites. Ang kanyang mga ilaw ay naka-always on sa oras na umandar ang ating engine. Wala itong switch para patayin ng headlight, pero sabi ng kasa may allotted slot na ito kung gusto nating ipalagay. Pero ayun nga, nung ilalabas na ang aking motor, tsaka lamang ito sinabi ng technician. Kaya ayun,
Tsaka na lang tuloy makakabitan kapag first change oil na. Sunod naman natin ang kanyang upuan na isa rin sa unique specs ng SkyDrive crossover. Hindi katulad ito ng ibang scooter na plain black lamang sa 115 to 110 category. Siguro hanggang 125 is minsan kadalasan ay all black or plain design lamang. Hindi katulad ng SkyDrive crossover, meron siyang unique design, may color gray and color black combination na flat design. Sunod naman natin pag-uusapan ay ang kanyang compartment or ang kanyang underseat storage. Ang crossover at ang sport ay parehas lamang ng underseat storage na mayroong 4.5 liters na capacity. Halos kasya lang ang isang dangkal kong kamay at isa ito sa letdown ng Suzuki scooters. Pero siguro acceptable naman dahil ayun nga, may kasama siyang tools. Diyan nakalagay ang battery at siguro kasya dyan ng raincoat or yung mga papeles at still acceptable pa rin naman. At syempre, hindi naman pwedeng mawala ang isa sa pinaka-unique na specs ng scooter na ito. Ang Naked Sport Touring Handlebar. Unang-una ang SkyDrive crossover na mayroong naked handlebar na scooter. Biruin mo, naka-scooter ka pero pang off-road design or pwedeng pang off-road talaga ang iyong motor. Mas mahaba siya ng halos kalahating dangkal sa ibang scooter. Tinesting ko siya sa Mio I, sa Sporty, and sa counterpart niya na Suzuki SkyDrive Sport. Talagang mas mahaba siya pero mas comfortable. Pakinggan muna natin ang stock muffler niya mga paps. Rinig na natin ang kanyang muffler. Tignan naman natin ang kanyang footboard or ang kanyang gulay board. Generous naman ang pagkakagawa sa kanya dahil nakita naman natin na meron pa siyang halos kalahating tangkal na space at maluwag na maluwag ang paa natin at kasyang-kasya. Isa pang unique specs nito ay ang kanyang 80x90 front, 90x90 rear na semi-black tubeless tires na 14-inch ay isang unique spec ng SkyDrive crossover. Sunod naman ay ang drive test or pwedeng handling test. Pagpasensyahan nyo na mga paps dahil hindi kayang top speed sa lugar dahil maraming bisikleta at nung nire-record namin to ay nasa braking period pa lamang. Ang huli naming sinubukan para sa test ay ang kanyang front brake at ang kanyang rear brake. Para na rin makompleto natin ang ating review sa Suzuki SkyDrive crossover, isasama na rin natin ang mga small details katulad nito, ang kanyang mini compartment sa harapan. Ito ay 6.7 inches na cellphone, hindi siya kasya, nailalagay siya pero hindi siya safe. Sunod naman ang isang essential na specs ay ang kanyang kickstart. Hindi na siya common sa ibang scooter. And lastly, ang kanyang ground clearance na mayroong 150 mm.
Dito po natatapos ang aking review at vlog. Sana po yung nagustuhan nyo at sana po yung mag-subscribe kayo at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.